Yo, what's up sa inyo lahat, mga tagasunod ko. I am so glad na finally nakapag-create na naman ako ng panibagong video. And for sure, na-miss nyo ako at na-miss ko rin kayo. So today, I'm going to share to you yung nabili natin na isang shock na malamang ay kilala nyo na. Actually, I was looking for a very good shock absorber na pwede ko ipalit sa aking stock. Yung stock naman ay working well naman, except that minsan kasi talaga marami akong load sa aking sasakyan. At minsan pagsakay ko rin si Mrs. Talagang struggle ako dahil medyo may tagtag na siya kapag masyado ng makikat. So, I went up to the market and looked for a very ideal na shock absorber. At ang unang-una kong nakita talaga sa listahan bago pa ako nagpunta sa iba ay yung tinatawag natin Mutaro. At ito na nga yung ating shock na dala-dala ngayong araw. At itong Mutaro na ito ay actually version 2. So ito yung tinatawag natin merong fully adjustable sa kanyang damper, kanyang rebound, compression, and the likes. So ang kagandahan lang nito ay nabili ko siya sa napakamurang halaga. Tapos version 2 na. May friend kasi ako bumili na version 1 yung nabili niya. Almost same ng price dito. Konti-konti lang inangat. Kaya sabi ko, ideal pa rin talaga na bumili ako ng unit. Tapos makahanap ng version 2. At least, mas adjustable siya based sa kung anong kailangan ko on that specific day. Right? Okay, ano nga bang meron sa package na ito? So again, this is the inverted canister shock. So this is actually an adjustable premium Mutaro shock series. Nakakatuwa kasi may available pa rin sa market at nag-drop na yung price niya. Mabuti lang ngayon lang ako bumili kasi dati ang mga presyohan pa nito mga nasa 5,000 mahigit. And believe it or not, nakuha ko siya in less than 4,000. At free pa yung shipping. So saan ka pa, di ba? Tara, buksan na natin. Una sa lahat, of course, andito yung converter niya sa pagtutusukan natin ng mga shocks natin. So, two-way yan. Meron tayo dito sa may kabila, meron din sa kabila. Depende kung anong gagamitin natin na parang converter nung kabilang dulo. No? Then of course, meron din tayong adjuster. Ito yung para dito. No? And of course, meron tayong sticker. Yay! Mutaro. Global Quality Suspension. Baba naman na natin yan. Kuha tayo ng isa. Yun, no? Okay. Ano naman meron dito sa shock na to? So, from the very perspective, pag tinignan natin, so meron siya nitong, of course, yung spring natin. Ang kaibahan nito sa mga bagong labas ng spring ngayon ay meron silang spring na napapalitan or may extra siyang spring. Meron mas matigas, meron mas malambot. Kung di ako nagkakamali, yung TRC meron siyang ganun. At ito, wala siya nung ganun. Tapos, ang meron na sa kanya ay ito na mismong unit. At ang maganda nito, inverted kasi ito. So, nasa ilalim yung pinakabaso natin. Ano? Tapos ito, pag nakita nyo ito sa ilalim, meron tayong damper adjustment. So ito, at least ito na lang i-adjust natin kapag ka set tayo ng ride na kakailanganin natin. So mayroon naman siyang logo. Iba nakikita ko nito, tinatanggal nila, pinapalitan ng Öhlins. Kasi 'di ba, kamukha siya ng Öhlins eh. Oh, 'di ba? Okay. And then also after nito, syempre 2 piraso 'yan. Dito kinakabit yung adjuster, no? Dito natin yung converter niya kasi masisikip yung pinaka-entry nito. Depende sa ginagamit nating screw. And then I don't know what exactly is this, pero base sa mga napapanood ko, this is oil based naman eh. Yung TRC yata or yung DBS ay gumagamit sila ng nitrogen. Paki-correct na lang po ako doon sa mga ibang mga expert dyan. Tayo naman baguhan lang pagdating sa bagay na ito. Now, ang one thing talaga din na napansin ko dito is the color itself. So, sobrang ganda-ganda talaga ako sa color na ito. This is the yellow or the gold. Diba? Parang kamukha talaga siya nung idolo ng lahat no? Parang yung tinatawag nating Öhlins. Pero syempre, kamahal-mahal nun. Parang isang motor na yung presyo. Pero ito, at the first glance, ang mapapansin natin sa kanya, yung shock niya ay, I should say, hindi siya super striking. Yung pagka-yellow niya, I thought, dito kasi sa camera, parang ang ganda ng pagka-yellow niya, talagang iba yung niya eh. Pero medyo malamlam po yung pagka-yellow niya. Ito lang yung napansin ko sa kanya. Pero still, very good pa rin naman. Very good one pa rin. Then of course, yung pinaka-baso niya andito. Now, saan dinadagdag ito? Kung maalala nyo yung rebound, di ba?
Yung compression, ina-adjust po natin yan. Halimbawa, gusto nating mas matagal yung balik ng shock, yung laro niya, dito natin siya ina-adjust. Tapos yung sa rebound naman, dito yata siya ina-adjust. 2 piraso to actually So gagamitin natin yung pang-adjust natin, pinipihit. Ang isa ding bagay na gagawin ko ngayong araw ay hindi ko ito maikakabit dahil kakailanganin kong maghanap ng mekaniko na may kompletong gamit. Dahil based sa mga reviews na nakita ko, yung gagamitin nating screw para dito ay masyadong maiksi. Ang balak din natin, gagamit na tayo ng stainless na screw. So that way, hindi siya mabubulok, hindi siya basta-basta masisira. Saka yung talagang fit, hanap tayo ng friend natin na mekaniko na siyang gagawa nitong mga units na ito para sa atin. Alright, so andito yung ating isang motor. As you can see, napalitan din natin siya ng shock. And dun sa shock natin, ito po yung ginamit natin. Inverted type din siya. Except that it doesn't have yung original na damper na adjustable. Kasi ito po yung fix. Now, more likely design lang po ito. Pero gumagana po yung pinakabaso nito based sa review ng mga ibang naggagawa ng motor. Dahil sinakyan to kanina ng 2 tao, hindi ko pa to na-adjust talaga sa pinaka-ideal niya. Nakaisa 2 angat pa lang ako dito. Iangat pa natin siya ng onte para talaga tumalab yung laro niya. Medyo mabigat yung mga sumakay, kaya siguradong ganito siya kalalim. So umabot pa yung pinaka-damper stopper niya dun sa taas. Pero mamaya adjust na lang natin. Alright, let's go! Pumunta na tayo kagad sa ating mekaniko at pinagawa yung ating shock. Ang kapansin-pansin is that grabe talaga yung talbog ng stock na shock. By the way, nandito lang ako sa Antipolo, sa may Santo Niño. Sa mga nandito sa malapit sa lugar, madali lang po marating yan. Itong street na ito yung sinasabing hilera ng mga sementeryo dito sa Antipolo. Yan, straight lang po yan sa unang-unang kanto. Inumpisa na nila kagad gawin, sama-sama sila nung mga tropa na gumagawa dyan. Tinanggal nila to. By the way, makapansin nyo, medyo mahirap kalasin to, yung mga kulay blue na yan. First time po kasi nakinalas at talagang medyo gumamit ng technique. Mabuti na lang may mga gamit sila, kaya natanggal agad. Pero kung kayo po gagawa lang nito, talagang mapapansin nyo, medyo mahirap sikwatin. Ito, tinanggal na yung upuan. Dyan, mas ma-access natin lahat. Kailangan pong tanggalin yung upuan kasi po yung mga screw, bagaman may iba na gumagamit ng direct lang na tools, kumaga kahit di nasikwatin. Pero mas maganda pa rin maiporma ng maayos at masikwat yung mga screw. Kasi ang ideal po talaga dito, mapalitan natin yung screw ng stainless hanggat maaari. Kasi po, may mga instances na dati nagpalit ako ng shock, madali pong nasira yung mga kasi minsan na lang ang bukas Kaya dapat talaga kompleto tayo sa gamit. So ito, natanggal na yung kabilang dulo, ganun na rin sa kabila. Actually, may tinuro pa sa aking ideal na paraan ng pagkakabit niyan. Pinakamaganda daw talaga, kakalasin mo muna or ikakabit mo muna sa pinaka baba. Kasi mas madali siyang ikabit sa taas kapag nai-lock mo na. Ito po yung tinatawag nating stainless. So yan, nakabili na tayo. Nakabit na 1 piraso. Ito pala itsura niya, Technically, almost talagang same po sila ng size. This is 365mm. Okay, ito na. Naibalik na. Unti-unti na nilang kinakasa. Sa itsura, talagang ako satisfied naman ako. In fairness sa Motaro, hindi rin pauhuli yung design, yung style. So, ano pang iniintay ninyo? Magpakabit na rin kayo nito para magbago yung experience. Salamat po sa panonood. Sana ay patuloy po kayong sumuporta sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat. Paalam.